Isang pinagpalang hapon po sa bawat isa. So ayan, muli, andito muli tayo sa ating Bible study sa hapong ito. Amin po. So, bago tayo mag-start, bago tayo mag-aral ng salita ng Diyos, inihiling ko po yung bawat isa na yumuko at manalangin po sa hapong ito. Samahan niyo po akong manalangin. Hallelujah. Panginoon, patuloy Lord, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa hapong ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy, Panginoon, na ginagawa mo sa buhay namin, sa ministry namin, at sa Bible study na ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil patuloy, Panginoon, na nag-aaral kami ng mga salita mo, Panginoon, upang Lord, patuloy kaming ma-encourage, mapalakas, at ma-remind sa mga bagay na dapat naming gawin, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil sa Bible studying ito, ang mga nakikinig ay patuloy, Panginoon, na Lord ay napapalakas at nare-remind, Panginoon. Salamat, O Diyos. Dalangin namin, Panginoon, sa hapong ito, pagpalain mo ang bawat isa, Panginoon. Bukas na isip, bukas na puso ang ipagkaloob mo sa bawat isang nakikinig, Panginoon. Salamat, O Diyos. Sa iyo lahat ng kapurihan, pasasalamat at pagsamba sa pangalan ng aming Panginoong Sus. Amen, amen. So ayan, magandang hapon pong muli sa bawat isa. Pakikamusta nyo nga po yung katabi po ninyo. Ayan, kung may katabi po, kamusta ka na? So ayan, muli andito tayo at mag-aaral ng salita ng Diyos. Ayan, may tanong po ako sa bawat isa. Sino pong excited po sa camp? Ayan, 3 days na lang camp na. Ayan, lahat tayo ay naghahanda, lahat tayo ay kumbaga nasasabik sa camp na ito. Alam ko po na yung bawat isa ay kumbaga excited na sa gagawin ng Lord sa camp at higit sa lahat sa buhay natin. Amin po. Kaya 3 days na lang, yung iba siguro hindi makatulog sa gabi sa kakaisip kasi kumbaga malapit na yung camp. Amin po. Kaya maging excited tayo, maging sabik tayo sa itong camp na ito kasi alam ko po na malaki yung gagawin ng Diyos, maganda yung gagawin ng Diyos itong camp, lalong-lalo na itong believers camp. Kasi ang dadalo ay ang mga believers, walang unbelievers. Amin po, kaya kumbaga pag nagsama-sama yung mga mananampalataya, yumayanig ang kapaligiran pag nagpupurit, nagpapasalamat sa Panginoon. Kakatagpuin tayo itong camp na ito. Amin po, alam ko po na sa bawat isa or lahat tayo ay uhaw sa anointing. Amin po, uhaw sa presensya niya. Kasi kumbaga sa everyday na nangyayari sa buhay natin, sa everyday na pinagdadaanan natin, dito naman tayo mare-restore, mapapalakas sa camp. Kaya pakisabi sa katabi, huwag kang maiiwan. Amin po, huwag maiiwan. Kumbaga, kailangan nating, kumbaga, taniman, kailangan nating mag-effort papunta ng camp. May tanong ulit po ako sa bawat isa. May pang-campi ka na? Ayan, praise God. Huwag mong, kumbaga, itong camp, itong believers camp, kumbaga, parang nakakahiya kasi na matagal ng Kristiyano, nililibre pa ng campi. Lalo na pag believers camp. Parang nakakahiya na ililibre. Wala namang masama, wala namang bawal. Kumbaga, para sa ikakatulong naman, di ba po? Pero ang hirap naman na every camp, nililibre na lang. Parang ganyan. Parang hindi magmamature yung Kristiyanong ganun. Magpapatuloy yan, pero yung faith, parang, parang mahina. Pero pag tinataniman mo yung spiritual life,
kumbaga, magiging matibay yung pananampalataya. Amin po. Kaya itong camp na ito, lalong itong believers camp, dapat bilang believers, tataniman mo yung spiritual life. Amin po. Hindi ka papayag na ililibre ka na lang. Kung nilibre ka, praise the Lord. Pero huwag kang papayag na libre lagi. Amin, kundi yung magtanim. Kasi pag nagtanim ka, nagtanim tayo sa ating ministry, aani naman tayo. Amin po. Kung nilibre tayo, ang nilibre sa camp, ang aani niyan, walang iba kundi yung nalibre. Aani ka din kasi nakapunta ka. Pero iba kasi yung nag-effort ka, iba kasi yung ginawa mo yung lahat ng paraan para mapunan yung kampi mo. Iba kasi yung nagpipray ka lagi na pangkampi mo. Amin po, wag lagi nakaasa sa kunyari, kulang yung kampi ko. Andyan naman yung pastor. Wag lagi yung pastor. Amin po. Papayat yan. Amin po. Tignan nyo po yung mga pastor nyo. Mapalad nga kasi yung iba tumataba. Pero wag naman lagi na, kumbaga, andyan naman yung pastor, siya naman yung mag-aabono. Wag naman lagi. Amin po, wag naman yung isipan natin na, kulang yung kampi ko. Bahala na si pastor. Para naman nakakahiya lagi na parang 5 years, 10 years, 6 years, 7 years. Puros abono lagi yung pastor. Yung pastor naman, kumbaga, dito naman sa church natin, mapalad tayo kasi talagang mag-aabono, pero i-goal natin sa buhay spiritual natin. I-goal natin sa buhay natin na every camp, kumbaga, tutulong ako, i-goal ko lagi na makumpleto lagi yung pangkampi at higit sa lahat yung makakapagtanim din ako para sa iba. Hindi yung lagi yung tinataniman. Tapos na yung buhay, yung spiritual life natin na nililibre. Dati, siguro, sasabihin ng pastor, wag mong isipin na yung pangkampi mo kami na. Parang ganyan, gano'n naman yung pastor dito sa church natin para lang maisama. Pero pag matagal na, ang goal naman natin ay yung, kung ano yung ginawa sa akin ng pastor, susuklian ko naman yun. Amin po. Kumbaga, yung mas ma-appreciate ng pastor yan na, yung every camp, hindi ka na nililibre, kundi meron ka ng pangkampi. Kasi goal mo sa buhay, goal natin sa buhay na patuloy na lumapit sa Panginoon, tumawag sa Panginoon na, Lord, patuloy na ikaw, Diyos, yung mag-provide ng pangangailangan namin. Amin po. Kaya mas matutuwa, mas masisiglahan yung mga pastor po natin pag ganun lagi. Amin po. Kaya, kumbaga, nakaka-proud yung mga pastor po natin dito. Kumbaga, yung bang talagang willing sila. Willing na talagang ibigay, mag-abono, or anuman. Amin po. Kasi, mahal po nila tayo. Kaya, Happy Pastor Month sa mga pastor po natin dito sa Rema Church. Amin po. Ngayon, 3 days na lang, nakaka-excite sa mga bagay na gagawin ni Lord. Habang papalapit yung camping, habang yung bang malapit na, parang yung puso natin na parang sabik na, Lord, yung puso natin, yung isipan natin ay yung makakatagpo ulit natin si Lord. Hindi naman pumapalya si Lord every camp. Hindi lang believers camp, summer camp, July camp. Andun kasama natin ang Panginoong Sus. Hindi siya pumapalya na yakapin niya yung mga anak niya. Kaya itong camp na ito na darating, ito yung para sa mga believers na uhaw, na hindi mo na pinipilit na mag-camp ka. Kung believers na yun, huwag mong pipilitin kasi bakit? Makakahadlang yan doon sa pagdaloy ng anointing. Kung ayaw niya, wala tayong magagawa. Amin po. Itong believers camp para sa mga uhaw at sabik sa presence ni Lord. Kung poproblemahin mo yung kampi, isa lang ibig sabihin, hindi ka lumalapit kay Lord. Kasi kailangan, kumbaga,
Di ba? Minsan isip, may pangkampi na ba? Minsan sa, ay, wala akong pangkampi. Kung ganun lagi yung bukang bibig na walang pangkampi, walang pang-transpo, walang ganito, ang mahal ng kampi, ay, hindi ka talaga magkakaroon ng pangkampi. Amin po, kaya pag tinanong ng pastor na may pangkampi ka na, dapat sasabihin mo, mayroon na. Amin po, mayroon na. Sa kaka-confess natin, sa kakasabi natin na mayroong darating. Kaya huwag mong sasabihin lagi na wala. Always mong sabihin meron. At meron ngang darating. Ang Diyos ang magbibigay ng mga pangangailangan natin. Makita lang ng Panginoong Sus na yung heart natin ba na gusto nating makasama. At pag andun yung heart natin na gusto nating makasama, hindi papayag ang Diyos na maiwan ka. Gagawa siya ng paraan para mai-provide yung pangangailangan natin. Amin po, yung 2-1 na kampi natin, para sa atin naman yan. Pag nagtanim ka sa spiritual life, sa atin din yung balik niyan. Amin po, yung anointing na mararanasan natin, yung presence ng Lord na mararanasan natin itong camp, mas higit pa. Kahit tumaas pa ng 2.5, mas higit pa doon sa mararamdaman natin, makukuha natin na anointing. Amin po, kumbaga yung lakas na ibibigay ng Diyos, yung pagyakap ng Diyos na ibibigay niya sa atin, mas higit pa doon sa 2,000. Amin po, kaya maging excited tayo itong darating na camp. Alam naman po natin na pag nagkita-kita ang mga taga-Rema, hindi naman tahimik. Amin po, maiingay. Amin po, kaya magugulo ulit yung kalangitan dahil sa mga lingkod niyang nagpupurit, nagpapasalamat, at marami na namang mga demonyo na magbabackslide kasi dahil doon sa marami na namang mga anak ng Diyos na magpupurit, magpapasalamat sa Kanya. Amin po, kaya itong camp na ito, yung bang mapalugod natin ang Panginoong Sus, yung bang i-goal natin na yung bang matuwa ang Lord doon sa mga pagpupuri po natin. Amin po. Kaya kailangan natin kasi magkampi. Alam mo, actually, sa akin, bata pa lang naman po ako, nagkakamp na ako dito sa Rema. Siguro po, yung mga 9 years old po ako, nagkakamp na po ako dito sa Rema. Ilang taon na po ako ngayon? 19 years old. Biro lang. Kumbaga, wala na ako sa kalendaryo eh. Pero, yung mula nung 9 years old hanggang ngayon, kumbaga, iba yung camping ng Rema. Although hindi pa ako nakakasama ng mga iba, pero iba pa rin ang Rema. Iba pa rin yung camping ng Rema. At iba pa rin yung pagkilos ng Lord dito sa Rema. Kaya mapalad tayo kasi alam nyo po, meron tayong mga gawain na ganito. Kaya huwag kang papayag na every camp maiiwan ka. Kung may kasama po kayo, pakitanong nga po, sasama ka ba ng camp? Pag hindi, sabi niya, mainggit ka. Amin po. Kumbaga, nakaka-excite yung gagawin ng Lord itong camp. Amin po. Meron po akong babasahin po sa inyo dito sa Bible. Ang sabi niya po sa Hebreo chapter 10 verse 38. Basahin ko po. Sabi niya, ang mga tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Pakisabi po, faith. Sabi niya, ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kakalugdan. Basahin ko pong muli sa inyo. Sabi niya, ang mga tapat kong lingkod ay nabubuhay sa pananalig sa akin. Ngunit kung siya'y tumalikod, hindi ko kakalugdan. Ibig sabihin lang, kung wala kang pangkampi, hindi mo ginagamit yung faith. Kasi dito sa church po natin, nabubuhay tayo or tinuturo dito yung pananampalataya.
matagal kumbaga lagi itong itinuturo sa atin na kailangan mong mag-faith. Kaya kumbaga kung ililibre ka ng pangkampi mo ngayon, ibig sabihin di mo pinag-faith yung pangkampi mo, wag lagi libre. Kapag nasanay ka sa libre lagi, masasanay ka na lang laging ganyan. Amin po, kaya dapat ipag-faith mo din yung pangkampi mo. Ipag-faith natin, kailangan, kumbaga huwag kang papayag na yung iba nakuha yung pangangailangan tapos ikaw hindi. Huwag tayong papayag. Dito sa church natin, ipinupus sa atin na kumbaga, ano ba yun, yung lumakad sa pananampalataya. Ipinupus sa atin dito na kumbaga kailangan mag-faith, magtiwala. Kaya kung hindi mo makuha yung pangangailangan, isa lang ibig sabihin, kasalanan mo. Amin po. Kasi ang faith ay effective doon sa mga taong patuloy na nagtitiwala sa Kanya. Ang faith, kung lalapit ka sa Kanya ng buong puso, makukuha mo yung pangangailangan. Amin po, hindi tayo bibiguin ni Lord. Kaya maging tapat lang sa buhay pananampalataya. Ibibigay ng Diyos, ipagkakaloob ng Diyos, anuman yung pangangailangan natin. Amin po. Kaya sa atin po, kumbaga itong camp, maghanda tayo ng mga bagay na ilalapit natin kay Lord. Maghanda tayo ng mga bagay na itatanong natin kay Lord. At huwag tayong papayag na hindi ito sagutin. At sigurado po ako, sa camp, arrival pa lang, sasagutin ni Lord. Kasi bakit? Mga believers yung nandun. Parang napakasarap na kasama, napakasarap na yung bang makita mo yung kapwa mo mananampalataya na nagpupuri, nagpapasalamat sa Panginoon. Hindi mahirap dumalo yung anointing ng Lord kasi bakit? Mga believers. Amin po. Kumbaga malaya ka na ilabas lahat, malaya ka na sabihin sa lahat kay Lord. At kumbaga kahit hindi maganda yung boses mo sa pagpapaawit, pero pag andun yung anointing ni Lord, amin po, matatakpan ng anointing ng Lord yung sintonado nating boses. Pag kumakanta ka, pag andyan yung presence ni Lord, parang ang ganda-ganda ng boses natin. Kasi bakit? Sinasamahan tayo ni Lord. Amin po. Kaya itong camp na ito, mag-expect tayo ng malaking gagawin ni Lord. Maging excited lang, maging uhaw lang sa